Kamusta mga sir? Kakapasok lang na balita. Naoya the Monster Inoue. Sinabing mananatili muna siya sa 122 pounds o super bantamweight division sa loob ng 2 taon o higit pa. Sinabi nito na nais niyang ipakita sa buong mundo ang pinaka-the best at pinakamalakas na version ng isang Naoya Inoue. At hindi muna raw siya aakyat sa mas mataas na timbang maliban na lamang kung kinakailangan. Ito ang mga sagot ni Naoya Inoue sa mga nag-aakalang agad itong aakyat sa featherweight division para tangkaing maging 5 division world champion. Sa ngayon ay wala pa ito sa plano nitong the monster na si Naoya Inoue. Matatandaan kasing nag-aakyat panaog ang halimaw na ito sa maraming division sa lower weight classes. At bagamat kakaakyat pa lamang nito sa super bantamweight division sa taong ito, ay naging madali lamang para sa kanya na talunin ang 2 hari sa timbang ng super bantam na sina Stephen Fulton at itong si Marlon Tapales. Dadalawang laban lamang ang kinakailangan niya para maging isang 2 division undisputed champion. Gayunpaman ay marami ang nakapansin na tila bahagyang nag-struggle o nahirapan ang Hapon na ito sa mas mabigat na timbang ng super bantamweight division. Dahil sa kanyang naging huling laban ay makikitang makailang beses ring naalog ang ulo nito sa ilang mga banat ni Marlon Tapales sa kanya. Partikular na yung right hook ng Pinoy na solidong tumatama sa ulo nitong si Naoya Inoue. Pero ang tanong ngayon, sa loob ng 2 taong pananatili nitong si Naoya Inoue dito sa timbang ng super bantam, ay sino-sino pa kaya ang kanyang makakasagupa? Isa na kaya itong si Cuadro Alas Janriel Casimero sa mapipili nitong halimaw na boksingero? Kaya naman ngayon ay samahan niyo kong balikan ang napakamaaksyong bakbakan nitong The Monster kontra sa ating kababayan na binansagang The Nightmare.